Sa likod ng isang alamat, may isang kwento ng pag-ibig na mas matibay pa sa anumang unos na dumating. Isang kwento ng dalawang pusong pinagtagpo sa hindi inaasahang pagkakataon. At nagmahalan ng higit pa sa pangako ng kasal. Mula sa isang simpleng pagkikita sa set ng isang music video, hanggang sa isang pagmamahalang lumaban sa lahat ng pagsubok. Tara't sama-sama nating alamin kung bakit tutol ang mga magulang ni Kobe sa kanilang pag-iibigan. Ito ang true-to-life love story ng tinaguriang Black Mamba sa NBA na si Kobe Bryant. Isang pag-ibig na walang katapusan dito sa NBA Love Story. Pero bago ang lahat, huwag kalimutan nang mag-like at mag-subscribe mga idol. Maraming salamat po. Unang pagkikita, isang pag-ibig na nagsimula sa musika. Noong Nobyembre 1999, sa edad na 21, nakilala ni Kobe Bryant si Vanessa Lane. Isang 17 years old na senior high school, sa set ng music video para sa awiting GD Up ng Taoist Sidas. Si Vanessa ay isang background dancer noon, habang si Kobe ay gumagawa ng music video para sa kanyang rap career. Matapos ang 6 na buwang ligawan, nag-propose si Kobe kay Vanessa noong May 2000, habang siya ay nasa kanyang senior year sa high school. Upang maiwasan ang mata ng media, tinapos ni Vanessa ang kanyang pag-aaral sa pamamagitan ng independent study. Ikinasal sila noong Abril 18, 2001, sa St. Edward the Confessor Catholic Church sa Dana Point, California. Ang seremonya ay simple at pribado, na dinaluhan lamang ng 12 tao, at hindi nakadalo ang mga magulang at mga kapatid ni Kobe. Dahil sa hindi pagsang-ayon sa kanilang pag-iisang dibdib dahil sa kanilang murang edad at sa katotohanan, si Vanessa ay hindi African-American, dahil nais nilang mapang-asawa ni Kobe ang isang babaeng mula sa parehong kultura at lahi. Ngunit higit sa lahat, natatakot silang mawala ang kontrol sa buhay ng kanilang anak. Dahil nais nilang mapang-asawa ni Kobe ang isang babaeng mula sa parehong kultura at lahi. Ngunit higit sa lahat, natatakot silang mawala ang kontrol sa buhay ng kanilang anak. Noong 2003, naharap si Kobe sa isang akusasyon ng sexual assault, na kanyang itinanggi, ngunit inamin ang pagkakaroon ng relasyon sa ibang babae. Sa kabila nito, nanatili si Vanessa sa kanyang tabi, ipinapakita ang kanilang matatag na pagsasama. Upang ipakita ni Kobe ang kanyang pagsisisi at pagmamahal, binigyan niya si Vanessa ng isang $4 million na 8-carat na purple diamond ring. Sa kabila ng mga pagsubok, maraming romantikong sandali ang mag-asawa. Isang halimbawa nito ay noong 2013, nang i-renew nila ang kanilang wedding vows sa isang intimate ceremony. Bilang patunay ng kanilang patuloy na pagmamahalan. Bukod dito, madalas silang makitang magkasama sa mga public events, tulad ng mga basketball games at red carpet events, kung saan ipinapakita nila ang kanilang pagmamahal sa isa't isa. Sa kanilang mga social media accounts, madalas silang magbahagi ng mga sweet messages at larawan ng kanilang pamilya, na nagpapakita ng kanilang malalim na koneksyon at dedikasyon sa isa't isa. Biniyayaan ng mag-asawa ng 4 na anak na babae, ang panganay na si Natalia Diamante, ipinanganak noong Enero 19, 2003. Ang pangalawa na si Gianna Maria Honor o Gigi, ipinanganak noong ika-1 ng Mayo 2006. Ang pangatlo na si Bianca Bella, ipinanganak noong ika-5 ng Desyembre 2016. At ang bunso na si Capri Kobe, ipinanganak noong June 20, 2019. Si Kobe ay kilala bilang isang mapagmahal na ama, lalo na kay Gigi, na nagmana ng kanyang hilig sa basketball. Madalas silang makitang magkasama sa mga laro, at si Kobe mismo ang naging coach ni Gigi sa kanilang youth basketball team. Noong December 2011, nagsampa ng divorce si Vanessa dahil sa hindi pagkakasundo o pagkakaiba. Ngunit noong Enero 2013, inanunsyo nilang hindi na itutuloy ang divorce, na nagpapakita ng kanilang dedikasyon na ayusin ang kanilang relasyon. Noong Enero 26, 2020, isang trahedya ang yumanig sa pamilya Bryant nang masawi sina Kobe at Gigi sa isang helicopter crash sa Calabasas, California. Sa kabila ng matinding pighati, nanatiling matatag si Vanessa para sa kanilang mga natitirang anak na sina Natalia, Bianca at Capri. Patuloy niyang pinangangalagaan ang pamana ni Kobe at Gigi, lalo na sa pamamagitan ng Mamba at Mambacita Sports Foundation, na naglalayong suportahan ang mga kabataan sa sports. Noong Pebrero 24, 2020, ginanap ang A Celebration of Life,
memorial service sa Staples Center para kay Kobe at Gigi. Sa kanyang emosyonal na talumpati, ibinahagi ni Vanessa ang kanyang pagmamahal at pag-alala sa kanyang asawa at anak, na nagbigay inspirasyon sa milyon-milyong tao sa buong mundo. Ang kwento ni Kobe at Vanessa Bryant ay patunay na ang tunay na pag-ibig ay kayang lampasan ang lahat ng pagsubok. Isang inspirasyon sa ating lahat na ang pagmamahal at katatagan ay walang hanggan. Kung nagustuhan mo ang kwentong NBA love story natin sa araw na ito, huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mga future true to life love story. Maraming salamat sa panunood hanggang sa muli dito sa NBA Love Story. What can I say? Mamba out. Maraming salamat po.